Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ng aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay ang tungkol dito kay Auntie Claire Castro. Mga kaplastik, isa na naman tong viral na kumakalat na ngayon sa buong mundo. Talagang makapal ang mukha ni Auntie Claire, no? Matapos ng lahat-lahat ng mga harap-harapan tayong tinatarantado dito sa ating bansa, ay nagagawa pa niyang dumayo dito sa Vancouver, Canada, mga kaplastik. At sinasabi na rin ng mga ibang vlogger ang mga nangyayari doon na dumalo itong si Pangulong Bangag, mga kaplastik, sa Vancouver, Canada, na kung saan ay nagdiwang ata ito sa mismong Jollibee. So panoorin natin ang isa sa mga video na pinakita ng ibang mga vlogger. Panoorin natin to. Mag-iiyakan na naman po ang mga didilis dito. Paano ba naman kahit sa Jollibee sa Canada, si PBBM pa rin ang bida? Panoorin nyo. Iyakan na mga didilis. Kita nyo to mga didilis? Kita nyo yan? Sa Canada yan, sa Jollibee. Pero sa totoo lang, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang bida. Kayo ay patuloy na nagiging kontrabida. Di ba? Sa totoo lang, pabaksak kayo ng pabaksak si Pangulong Bongbong Marcos. Paangat ng paangat. Kayong mga nagpapabaksak, lalong bumabaksak. Pero yung binabaksak nyo, mas lalong nagniningning at nagtatagumpay. Diba? Kahit anong klaseng paninira ang gagawin nyo or ginawa nyo, hindi umuubra. Diba? Kaya kahit anong gawin nyong paninira, pagpapabaksak, pagpapatalsik, pagpapakalat ng mga peking impormasyon, pagpapakalat ng mga ka-fake newsan, kalokohan, kabalbalan, katarantaduhan, kademonyuhan, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Tignan nyo, halos 4 na taon na kayong naninira kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi kayo nagtatagumpay. Diba? Kahit konti-konti, kahit konting-konti man lang, magkaroon kayo ng kahihiyan para sa sarili nyo. Kahit ilang rally pa ang gawin nyo, araw-arawin nyo, kahit minu-minuto, segundo, mag-rally kayo, sige. Pero gigising pa rin kayo kinabukasan ng umaga na si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Ang isang malaking katanungan, bakit hindi nyo mapabaksak ang matagal nyo nang sinisiraan at gustong patalsikin? Isa lang ang dahilan, mabuti ang kalooban ni PBBM, mabuting presidente si Pangulong Bongbong Marcos at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang Pangulo ng Pilipinas. Mabuti pala siya, no? Tarantado rin tong si Romeo TV. Napakabuti nga. Hindi niya siguro, alam ko ito sa mga bayarang vlogger, hindi siguro ito nakatira sa Pilipinas para magsalita siya ng mga ganitong konklusyon. Napaka bulag sa katangahan itong taong tong si Romeo TV. Bobo talaga nila lang. Paano sisiraan? Sa paanong paparaan po babagsak itong si Bongbong Marcos? Pabor sa kanya lahat. Ultimo ang mga senado sa kanya kumakampi. Paano ba naman siya kakampihan? Dahil sila rin naman ay nakatanggap din ng pera. Nakakuha ng mga nakaw na pera galing sa taong bayan. At hindi ramdam ni Romeo TV yun na maging sarili niyang tax ay ninanakaw na sa kanya. Nakikita naman niya sa pang-araw-araw na buhay kung bakit tumataas ang inflation dito sa Pilipinas tapos hindi pa niya nakikita yun.
Napakatanga naman na nila lang to. Hindi niya siguro napanood yung video na yung mga taga Vancouver, Canada, galit na galit tong mga relihista na Pilipino dun sa Vancouver. Nagtatanga-tangahan siya. Eto, binigyan pa nga siya ng video ng isang netizens. Tapos sasabihin, paninira. O, panoorin natin yan. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nagkikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. O At yan, hindi lang pagseservisyo tarantadong nila lang, no? Hindi niya nakikita yung biggest picture kung bakit maraming rallyista sa Vancouver ngayon. Na galit kay Bongbong Marcos tsaka kay Claire Castro. Yan, no? Ang dami nagsipag-rally sa labas. Sabi ni Jason Palor de los Santos, halatang bias ka, no? Pero yung nagrarally sa labas ng Canada, malamang nakita mo yun. Anong masasabi ni? Anong sabi nila? Layas, layas. Yan, bakit tayo mo i-post yung nasa labas siya? Pinagsigawan na layas. Shame on you. Kitang-kita sa video. Meron na nga post. Oh. Ito na, oh. I-scroll na lang niya yung comment section, bobo. Diba? Nagtatanga-tangaan to. Natural, yung mga tao dyan sa loob, welcome siya dahil mga nakaambon yan ng pera. Na mga nakaw. Mga plastic din na tao yan. Ito po yung isa sa mga bagay na makikita mo ngayon sa social media. Na hindi kasinungalingan at hindi fake news. You choose to come here to visit Jollibee? People are getting paid minimum wage here. Migrant workers working 2, 3 jobs at Jollibee, the hotels, and as janitors. Because they can't keep up with the expenses here. They can't keep up with providing for their families in the Philippines. And what do? You come here and you celebrate them? There's nothing to celebrate here. Tama. You're causing our suffering. There's no jobs in the Philippines, so we're forced to go abroad, and then you celebrate us. Shame on you. Tama yun. Exactly. Gaya ng sinabi ng isa sa mga OFW dyan sa Vancouver. Anong karapatan mo mag-celebrate dyan mismo sa Jollibee? Sa Jollibee. Habang ang mga employee nyo dyan na mga Pilipino, 3 trabaho ang kanyang pinapasukan sa loob ng isang araw. Dahil napakamahal ng mga bilihin o mga gastusin dyan sa Amerika. Kung hindi sila magtatrabaho ng triple, malamang sa malamang, pulubi sila dyan. Hindi sila mabubuhay dyan. Dahil napakamahal ng mga bilihin sa Amerika, mga kaplastik. Kaya 3 trabaho sa isang araw ginagampanan ng mga OFW dyan sa Vancouver. Tapos pupunta ka dyan sa Vancouver, tarantado kang pangulo ka. Para insultuhin mo yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan, na naghihirap ng minimum wage. At wala silang napuntahang trabaho dito sa Pilipinas. Dahil napakataas ng qualification ng mga company dito. At dyan na lang sila nagtrabaho para mamuhay at hindi na nila masaksihan ang harap-harapan nilang pagnanakaw dito sa Pilipinas. Tapos pupunta kayo, nagse-celebrate. Kawawa naman ng mga Pilipino, iniinsulto mo. Nagagawa mo pa mag-celebrate habang marami ang nagrarally dito sa Pilipinas. Pati nagrarally dito sa Vancouver. Yara mo kahit saan ka magpunta, galit sa'yo mga Pilipino.
Tapos sasabihin ng mga bobong vlogger na bayaran ninyo na kahit anong gawin ng mga ibang kaaway o ibang mga kalaban sa politika even ng mga vlogger o netizens, bashers ay hindi daw kami aangat dahil naninira daw kami. Ang paninira yan ay kitang-kita ang ebidensya. Diba? Napakabobo naman ng Romeo TV na yan. Ito po yung actual footage na kung saan harap-harapang ininsulto si Claire Castro ng mga nagraraling OFW dyan sa Vancouver, Canada. So panoorin natin po ang nangyari. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Anti-Claire. Please bring the money to the Filipino. Kapal na mukha oh. We have a Bingi-bingihin. flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Iyakin oh. Takot eh. Kapal ng mukha. You can film all you want, no problem, but they put freedom on you guys, so just let them be. You can film them all, no problem. Dapat yung mga Amerikano na pulis dyan, arestuin nyo yung hayop na yan. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit nyo. Ang pangit nyo. Ang pangit mo. Ang pangit mo. Ang pangit mo. Tama yan. Tama yan. Di. Tingnan, lahat tayo hahantong sa huling hantungan. Pero itong taong to, mahirap na lang humiling sa Diyos, pero bahala na ang Diyos sa'yo. Diba? Bahala na ang Diyos sa'yo, Auntie Claire. Maging ang mga kababayan natin, niyuyurakan ka na. Dinudura ka na, sinusuka ka na, even kahit saan ka magpuntang bansa. Dahil sa harap-harapang panloloko mo sa mga taong bayan, mga kaplastik. Dapat ikaw ang inaaresto, pati yung amo mo. Napilit mong pinagtatanggol sa presscon. Diba? Good job sa mga OFW dyan o mga citizenship dyan ngayon sa Vancouver, Canada. Na minura-mura mo itong si Auntie Claire, mga kaplastik. The police just smirked. Head to put ka lang. We practice freedom of speech here in Canada. So hindi nga nila alam naman nilang hindi hinaharas si Auntie Claire. Wala siyang kwentang tao dyan. Hindi marunong mahiya ang walang hiya. Pero sa totoo lang ang luspag ni Auntie Claire. Mga kaplastik. Meron pa dito, may full video dito eh. Tingnan natin dito. Ito. Meron ditong full video eh. Bakit nawala? Ito. Tingnan natin tong full video. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibilin nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Mahiyang kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar.
Ang tapang, no? Sindanana, you are a thief! Tawa lang. Ganito kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwartas ng Pilipino, ibalik nyo. Ilongga, ah. Mga Pilipino, ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Ilongga. Please, bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis si Fidel control Castro. projects Nagpatulong ng ano, nagpatulong ng pulis. Is freedom of speech. Is freedom of speech our... Yeah, that's the secretary. Secretary. in a 5,000 suite. Yan siya. You can film them all you want. No problem. Yeah, we just want to let her know. Feel free to say whatever you think. Yeah. She lies all the We are not harassing you. We are not harassing you. time. She's a thief. We're not harassing you, Claire Castro. No, we are not violent. We're just saying. Yeah. Pwede ba tayong sinungaling? Sinungaling. I think you just to arrest her. All of the police of Vancouver, Canada. You just arrest her and going to the jail. Kung ako sa mga kapulisan dyan sa Vancouver, idapin mo yan. Pakulong nyo yan. Isa sa mga sinungaling yan at demonyo yan dito sa Malacanang, mga kaplastik. Pasalamat ka, namamagitan lang ang mga kapulisan dyan sa Vancouver. Kung halimbawa lang talaga na marunong makinig yung mga kapulisan dyan sa Vancouver, Canada, baka dinala ka na rin sa ICC. No? Good job sa mga matatapang nating kababayan natin sa Vancouver, Canada, mga kaplastik, na nakikita natin na hindi tayo dapat matakot at ipahayag natin sa mga ibang tao dyan o ibang mga lahi dyan sa Amerika na kung gaano kabalasubas at kamagnanakaw o kaptindi magnakaw yung mga gobyerno natin, mga kaplastik. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Ganyan ang ngiti mo lang, Claire, sino ngayon ang talo? Akala niya papanigan siya ng mga tao dyan, no? Expectation versus reality? Aba hindi. Hindi mangyayari yun. Ganito ang mga galit ng mga sambayanang Pilipino. Yan ba yung sasabihin ng mga vlogger na bayaran? Na wala daw nangyaring pinuri daw, mainit daw ang pagtanggap. Walang mababaon! Yan mo. Yan ang tunay na people power, mga kaplastik. Even ang mga kababayan natin dyan sa Amerika, nakikita ang harap-harapang pagnanakaw ng mga magpinsan, mga kaplastik. At ito pa po, mga kaplastik. Panoorin natin. Hayop naman talaga yan. Tama lang yan.
Sabihin nyo na ang dapat sabihin sa mga walang iyang taong yan na hindi marunong makinig. Isang malaking pagkakamali talaga na naihalal natin ng isang demonyo dito sa Pilipinas. Matindi. Hindi ko alam kung paano nila naaatim yung ganitong katinding korupsyon. Pinahihirapan ng mga kababayan natin, mga kaplastik. At hindi ramdam ng mga bayarang vlogger yan, mga kaplastik, kasi bayad nga eh. Kapag bayad ka na, hindi mo ramdam ang kahirapan ng ibang mga kababayan natin. At hindi mo ramdam ang 7.2 inflation sa Pilipinas. Biruin mo yung value na lang ng 1,000 para 10 piso na lang ang halaga. Yung 1,000 piso mo, ilang peraso na lang ang mabibili mo. Hindi makakapuno ng shopping basket. Hindi nga makakapagpabigat sa paper bag mo o eco bag mo ang 1,000 piso ngayon. Tapos itong mga bobong bayarang vlogger na natatawa pa dahil sabi niya mainit daw ang pagtanggap ng mga taga Vancouver, Canada kay Bongbong Bangag. Sabay nagkakabali ka ng husga mo. Pinagmumukha mong tanga ang sarili mo. Nakikita mo ba itong mga napapanood mo ngayon sa screen? Romeo TV, bobo. Diba? Hindi niya naramdam kasi bayad naman kasi siya. Palala na nga ng palala ang sitwasyon sa Pilipinas, hindi mo pa nararamdaman. Sabi ni ni Roxy yan, field trip pa more, BBM. Kamusta na ang field trip mo sa Canada? Ayun, medyo na-stress. Ay, hindi naman may stress ang demonyo eh. Sabi ni Amparo Bat, to all our beloved kababayan, before judging the current administration, take time to reflect in our country's history. Many people believe that the late President Ferdinand E. Marcos Sr. had a genuine vision for the Philippines and that his intentions for the nation have been misunderstood over the years. The problem our country faces today, corruption, division, and other national challenges cannot be blamed on one person or one administration alone. They are issues that have developed over time and they required the cooperation of all 110 million Filipinos to solve. Supporters of the Marcos family believe that the late President Senior Marcos loved the Philippines deeply and wanted to have him believe was best for the country. Today, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. has the responsibility of leading the nation through these challenges. Aba, talaga ba? Instead of focusing only on criticism, we should also recognize positive developments and support efforts that benefits of the Filipino people. Talaga ba? Meron bang nangyaring development dito sa Pilipinas? What the hell? Hindi yata niya naiintindihan kung bakit ganito. Diba? Hindi niya yata naiintindihan. Plastic. So itong dahilan ng ating katarantaduhan ni Auntie Claire sa nangyari sa kanya sa Vancouver, Canada. Ano kaya ang idinahilan niya? Panoorin natin. Ano yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun.
hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung narrative At least meron ka ng reels, no? At least meron ka ng reels. Ang ganda ng pagkakagawa ng reels mo eh. Bakit di mo tinuloy? Asking you to BBM resign. Tama naman, di ba? At least may reels ka na. Di ba? Papasinungalingan mo na naman tapos yung mga kakausapin mo, mga pabor sa'yo. Ngayon, pag hindi pabor sa'yo, ayaw mong gawa ng reels. Tapos para may gusto kang tinutumbok kung sino yung mga taong naging agresibo sa'yo. Natural. Mga kababayan nating Pilipino na yan na nahihirapan na dito sa Pilipinas. Na nag-abroad dyan sa Canada para lang maiwasan o makaalis na sa sobrang panggagahaman ninyo, mga kaplastik. Tatanga-tangahan ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung paano mo idedepensa ang sarili mong amo. aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung Tama. sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, Ma? may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about Ba? that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, Takot kung yarn. ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. So gusto mo, panoorin na lang namin kayo na magnakaw kayo na magnakaw. Ganun ba talaga? Ganun ba yon? Natural. Hindi panghaharas yun. Kinokompronta ka lang. Na mag-resign yung amo mo dahil hindi na niya nagagampanan ng tama yung pagiging presidente niya. At talaga naman totoo. Napangit. Buti nga, hindi ka nasabihang kalaguyo eh. Kasi napaka-defensive mo sa amo mo eh, di ba? Kasi the more na pinagtatanggol mo ang iyong amo, ay the more na merong something na relationship. Deep relationship, mga kaplastik. Pag sinabing deep relationship, ibig sabihin yan, meron kayong ugnayan. Di ba? May something. Di ba? Para bagang may jowa. Di ba? Magjowa ba? Sabi ng comment, gumagawa ng reels, vlogger yan. Ano, gusto niya ipamukha na yung mga nagrarally doon, pabor daw sa kanya. Siguro yun yung gusto niyang ipahiwatig, mga kaplastik. Pero kabaligtaran. Expectations versus reality. Akala niya yung mga lalapit sa kanya doon na mga nagrarally sa Vancouver, babatiin siya at asasang-ayunan siya. Hindi niya alam, binabash na sila. Yan, binigyan ka naman ng reels, di ba? At least, binigyan ka ng reels in the way na ikinumpronta ka, nagawang kan na ipag-resign mo yung amo mong tanga. Sobrang deserve. Kulang na lang sa durang ka sa muka. Dapat nga eh.
Kaya nga tumakbo sa pulis natatakot na Sumbong pulis yan Di ba? Pero deep inside, parang gustong umiyak na ni Claire. Tama yun. Iyakin yan Part ba ng work mo paggawa ng reels? Kaya nga Siguro gagawa na ng kasinungalingan, sasabihin niya na may mga kababayan tayong Pilipino sa Vancouver na suportado kay Bongbong Marcos. Pero unfortunately, iba yung na-expect. Nagtatrabaho daw sila, nag-shoot ng reels. May pa-teaser na yan next week sa impeachment ni BP Sara. Pinaghahandaan. O, diba? Excited sila sa impeachment ni BP Sara Instead na pag-usapan yung flood control project na hindi pa nga masyadong nasosolba. Dahil ang pinakulong ng nila ay yung mga contractors, pati yung mga ilan sa mga kongresista. O, diba? Tapos yung mga big fish, hindi nila binigyan ng action. Kasi amo nila yung pinaka-leader Diba? Gagawa ng reels. Kupal talaga. Ano ba ang conclusion dito mga ka-plastic? Huwag tayong ito sa mga kababayan natin sa buong mundo na nagtatrabaho, naninirahan na sa ibang bansa. Ang masasabi ko sa inyo, good job mga ka-plastic sa mga taong hindi natatakot na magsalita, maging real talk sa mga nakikita. Sabihin mo to harap-harapan sa mga magnanakaw na politiko at sabihan ninyo na ibalik ang pera ng taong bayan dahil hindi na makatao ang ginagawa sa atin mga ka-plastic. At pabagsak na ang economic dito sa Pilipinas. At wala ng mga investors na ginaganahan na magnegosyo dito dahil sa ginagawa ng mga hayop na ito. Sana po kung saan man dumalaw tong mga demonyo na to sa ibang bansa, paghandaan nyo po na mag-rally doon at pagsasabihan nyo po na mag-resign ng amo nila at pangit siya. Diba? Ang moral lesson dito mga ka-plastic, sa darating na eleksyon, pag-isipan ninyo ng 10 o 100 beses kung tama ba ang inyong binoboto. Siguraduhin ninyo ang iboboto ninyong kandidato balang araw sa 2028 ay hindi na po tayo matutulad sa mga taong nabudol na mga tarantadong nilalang na yan na mapaghanggang ngayon ay nagnanakaw pa rin ng budget dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, sana isipin ninyo, huwag kayong magpa-under sa mga sektaran na reliyong sinasalian ninyo. Sundin ninyo yung puso ninyo. Huwag kayong magpapadala sa mga emosyon ng mga leader ninyo sa sekta ng reliyon. Kung ano yung gusto nyong iboto, yun ang iboto ninyo. Huwag kayong magpapadikta sa ibang tao na ito dapat ang iboto mo. Ito kasi ay sikat. Ito dapat ang boto nyo kasi maraming nagawa ko no. Isipin nyo muna. Pag-aralan ninyo, isapuso ninyo yung karapat dapat ba talaga ang yung taong iboboto ninyo sa darating na 2028 election. Dahil 2 taon na lang po ang pagtitiis natin mga ka-plastic. Utang na loob. Huwag nyong gawing laruan ng pagboboto mga ka-plastic. Huwag niyong gawing laro ang boto. Dahil ang isang boto mo, ito ang magiging katumbas. Lahat ng mga karanasan natin, even ang mga negosyante ngayon ay nagsasarahan na dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Even ang mga Meralco, pinapatay na tayo ng paunti-unti. Biruin mo, kakaunti lang ang gamit nating appliances pero ang binabayaran nating katumbas na ng isang barangay mga ka-plastic.
Ganong kalupit. Ganong katindi. Mga ka-plastic. Sana naman po, bigyan nyo ng kaalagaan ng mga boto na ilalagay ninyo sa balota. Huwag kayong basta-bastang nagiging panatiko at huwag kayong maging bobo sa pagboboto, mga ka-plastic. Ito ang naging bunga ng katangahan ng mga Pilipino na akala natin sila ang magbahatid sa magandang kinabukasan ng bawat Pilipino, pero ito ang nangyari. Nakakaawa tayo. Tayo ay biktima lamang ng mga matatamis na salita ng mga demonyong to. Pero bandang uli, hindi natin nakikita yung tamang serbisyo ng mga politiko na dapat tayo ang sinisilbihan at hindi yung mga sarili nilang interes. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sula, nagsasabing ang mga plastic ay matagal na bulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.